Lumobo na sa 13 milyon ang bilang ng mga pusa at asong gala sa Pilipinas. Kaya naman isinusulong ngayon sa Senado ang population control o libreng pagkakapon sa mga hayop bilang bahagi ng isinusulong na Animal Welfare Bureau. Ang detalye sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Nakakandado ang stray dog impounding facility ng Manila City kung saan nakapiit ang nasa 44 na mga aso na nahuling pakalat-kalat sa syudad. Hanggat maaari kasi iniiwas ng lokal na pamahalaan sa mga tao ang mga stray dogs o asong gala. Ito'y bilang pag-iingat sa posibleng sakit na pwedeng maipasa sa mga tao. May posibilidad na may rabies sila once na stray dog sila kasi kung sino-sinong aso nakakasalimuha nila, hindi natin alam kung nagkagatan sila o ano, para makaiwas lang tayo sa rabies virus. Ayon sa datos ng isang pet advocate group, pumalo na sa lagpas 13 million ang bilang ng mga aso at pusang gala sa Pilipinas. At kung walang umaampoon sa mga nahuling stray animals, isinasa ilalim ang mga ito sa euthanasia o mercy killing. Kaya naman si Senator Cynthia Villar nanawagan na ng population control sa mga alagang hayop sa pamamagitan ng libreng ligation at pagkakapon. So, pag mahirap at nanganak yung cat nila ng 12 at yung dog nila 4, ano naman ay papakain nila doon? So, they become stray dogs. Sa Senate Bill No. 2458, isinusulong ni Villar at ni Senator Grace Poe ang pagtataguyod ng Animal Welfare Bureau na siyang mangangalaga at magbibigay proteksyon sa mga inaabusong hayop. Bibigyan rin ng tamang kategorya ang mga alagang hayop hiwalay sa livestock at poultry o yung mga hayop na pwedeng kainin na nasa ilalim ng National Meat Inspection Service. So, you will not fall under livestock. They will create a section for animal welfare. Mahigit 200 milyong piso kada taon ang ilalaang budget para masuportahan ang mga animal shelter center ng bawat LGU. Kabilang sa panukala ang pagbabakuna at pagkakapon, pagtatayo ng mas maayos na animal pound kasama ang pagpapasahod sa mga veterinary doctors at staff. 'Di ba ang hirap pa noon, may some places wala, baka kailangan local government will be empowered to accredit. They have the guidelines. Itutuloy sa susunod na linggo ang konsultasyon upang mabusisi naman ang budget program ng panukalang batas. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.